Nay, nandito na po kami ni Arnold. Kumunot ang aking noo nang maabutang parang walang tao sa bahay. Nakapasok naman kami dahil hindi naman kami naglalak ng pinto. Probinsya naman at wala namang mananakaw sa aming gamit. Ate Elsa, wala yata si nanay at tatay. Sabi sa akin ni Arnold at nagtanggal na ng polo niya. Napakamot ako sa aking ulo. Ha? Nasaan kaya ang mga yon? Ngumuso naman ang aking kapatid. Baka nandun kina Tita Mercedes, Ate Elsa. Tiningnan ko siya ng mapang-asar. Anong Tita Mercedes? Ano ka? Pamangkin niya? Amo yun ni nanay at tatay. Ma'am dapat ang tawag mo. Isa pa. Huy, ang bata mo pa. Alam kong crush mo si Princess. Ang ganda-ganda nun eh. Ikaw, batang yagit ka lang. Sinamaan ako ng tingin ni Arnold. Kung makapagsabi ka naman, ikaka-13 mo pa lang. Bata ka pa lang din, Ate Elsa. Mas matanda ka lang sa akin ng 3 taon. Saka si Ma'am Mercedes ang may sabi noon. Tita Mercedes na lang daw ang itawag natin sa kanya. Hindi naman daw natin siya amo para tawagin ganon. Umiling agad ako. Kahit na no, baka magalit si nanay at tatay kung nakikitita tayo. Hindi naman natin sila ka-level. Mahirap lang tayo. Tumawa na lamang ako. Ang sarap talagang asarin ng kapatid ko. Kung magtampo, parang gusto nang maging asawa si Princess. Alam kong crush niya si Princess. Laging may special treatment at ang galang makipag-usap kapag sa anak ni Ma'am Mercedes. Pero kapag sa akin, kulang na lang magsuntukan na kami minsan. Pero hindi muna yon ang inaalala ko. Nagugutom na talaga ako. Inilapag ko ang aking backpack sa upuan at dumiretso sa kusina. Nagtingin ako ng mga kaldero, pero wala namang laman. Gusto ko sanang magsaing, pero wala ring laman ang aming bigasan. Hintayin na lang natin si nanay, wala pa rin pala tayong bigas eh. Sabi ko kay Arnold. Hindi na rin naman kasi bago yon. Sanay na kaming malipasan ng gutom. Lalo na nung hindi pa kinukuha ni Ma'am Mercedes si nanay at tatay. Dati, kapag walang-wala, talagang kamote ang kinakain namin. Swerte na rin kung may kanin sa hapag. Kaya nga nang magkatrabaho si nanay at tatay kina Ma'am Mercedes at lumipat na kami rito, mas naging okay ang lahat. Ate Elsa, nasa labas ang sasakyan ni Ma'am Mercedes. Bulalas ni Arnold. Tinanaw ko ang sasakyan mula sa bintana. Bumaba si Ma'am Mercedes kasama si nanay. Mukhang sinama na naman niya ang aming ina sa mall. Ganon kabait si Ma'am Mercedes sa mga tauhan niya. Hindi niya kami tinuturing na iba. At sa sobrang simple niya, hindi kami mangliliit kahit mahirap lang kami. Nandito na palang mga anak mo, Yoli. Magandang hapon, Arnold at Elsa. Nakangiting sabi ni Ma'am Mercedes at inilagay ang grocery bag sa counter. Hindi ko napigilang mamangha. Sobrang daming pagkain ang nasa loob ng mga bag. May iba pa bukod sa pagkain. Para sa amin kaya ito? Ma'am Mercedes, hindi mo na po kailangan gawin ito. Sobrang nakakahiya na po talaga. Sinamahan niyo pa po akong magdala dito. Sabi ni nanay, ang boses ay pagod, ngunit nagpapasalamat. Mukhang mahabang araw nila. San kaya sila nagpunta? Siguro, namasyal at kumain sila sa labas. Kapag sinasama ni Ma'am Mercedes si nanay o kaya ay si tatay, laging masarap ang natitikman naming pagkain. Lagi kasi silang may inuuwing balot na pagkain. Nag-o-order talaga si Ma'am Mercedes para may maiuwi ang aming mga magulang para sa amin. May negosyong ulingan ang pamilya ni Ma'am Mercedes at tauhan nila si nanay at tatay. Bukod doon, alam ko marami pa silang pinapaupahang pwesto sa palengke at 3 restaurant sa bayan. Pero kahit may pera sila, ni minsan ay hindi ko sila narinig mang maliit ng tao. Siya na talaga ang pinakamabait na amo ni nanay at tatay na nakilala ko. Down to earth at hindi nagmamalaki kahit kanino. Kaya hindi na kami nagtataka kapag laging pinagpapala ang pamilya nila. Kinaway-kaway ni Mercedes ang kanyang kamay. Ikaw talaga, Yoli. Huwag mong isipin yan. Alam kong wala kayong maayos na pagkain. Taasan ko man ang pasahod sa inyong mag-asawa. Alam kong kulang pa rin para sa inyong pamilya. Nagtrabaho ka ng husto para sa amin at na-appreciate ko naman yon. Kaya deserve mo rin tong mga pinamili ko sa'yo. Para na kitang kaibigan.
Pinagkakatiwalaan namin kayo ni Arthur, kaya magaan sa loob namin kung magagawa namin ito sa inyo. Pwede na po ba kaming kumuha ng pagkain, Ma'am Mercedes? Gutom na po kami. Hindi ko na napigilang sabi. Napadaing ako ng mahina nang kinurot ako ni nanay. Nahihiya pa siya eh. Sabi nga sa amin na para sa amin ang lahat ng ito. Binuksan ni Ma'am Mercedes ang isang lalagyan. Oo naman, Elsa. Pero may dala na akong pagkain. Binili ko talaga tong toasted siopaw saka milk tea para sa inyo. Kasi naisip ko kayo. Bumili na rin ako ng lechong manok para may ulam kayong pamilya mamayang hapunan at hindi na magluto itong si Yoli. Napabuntong hininga si nanay. Ang bait niyo po talaga sobra, ma'am. Maraming salamat po talaga. Hindi na ako kailangang sabihan ng 2 beses. Inabot ko ang isang piraso ng mainit na toasted siopaw at nagtusok ng straw sa milk tea. Ayaw pang kumuha ni Arnold, kaya ako nang kumuha para sa kanya. Nahihiya pa. Akala niya naman kapag hindi siya kumain ng dala ni Ma'am Mercedes, deserve niya na ang anak na si Princess. Ang kapatid kong mataas ang pangarap, sarap kaltukan sa ulo. Sige na, uuwi na kami ni Arthur, baka hinahanap na kami ni Princess. Pauuwiin ko rin ng maaga si Fred, para naman sabay-sabay kayong maghahapunan. Paalam ni Ma'am Mercedes kay nanay. Kahit na sa aking edad, nauunawaan ko ang kahalagahan ng sandaling ito. Saka lang talaga napupuno ng pagkain ang mga taguan namin kapag may nagbibigay. Malinaw na kung walang tulong ni Ma'am Mercedes, mananatiling kakaunti at hindi masasarap ang aming mga pagkain. Masayang makalibre mula sa ibang tao pero ibig sabihin lang din nun, nagpapakita kung gaano kami umaasa sa iba. Alam kong nagsusumikap si nanay at tatay pero kulang pa rin talaga. Salamat po talaga, Ma'am Mercedes, sabi ni nanay. Kanina ka pa nagpapasalamat, sagot ni Ma'am Mercedes na may matamis ng ngiti. Para kang pamilya sa akin, kaya hayaan mo na lang din akong gawin to ha. At oo nga pala, kapag wala namang pasok si Elsa at si Arnold, dalhin mo naman sana sa bahay. Wala kasing kalaro si Princess, hinahanap niyang mga anak mo. Sumulyap ako kay Arnold. Nangingiti siya habang kumakain. Siyempre masaya siya. Gusto niyang kalaro si Princess. Nang sumakay na sa sasakyan si Ma'am Mercedes, binigyan niya kami ng huling ngiti. Pinanood ko siyang umalis. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon. Sobrang bait niya talaga. Para siyang maliwanag na araw sa gitna ng madilim na buhay. Lumingon si nanay sa amin at sinubukang umiti. Pero halatang pagod na siya. Kitang-kita ko na ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Sige, kain lang kayo mga anak. Nilunok ko ang aking kinakain. Kung pagod na po kayo, magpahinga na lang po kayo nanay. Ako na lang po ang magsasaing at maglalaba mamaya. Tumango na lamang si nanay. Kahit doon man lang, matulungan ko sila ni Itay. Mahirap ang buhay, kaya ayaw na naming maging pabigat palalo ni Arnold. Nang sumapit ang Sabado, pumunta na nga kami sa bahay ni Ma'am Mercedes. Naglakad lang kami malapit doon. Malapit lang din naman kasi. Nauna na rin ang mga magulang namin doon dahil sa trabaho. Ate Elsa, ano ba naman yan? Dahan-dahan naman sa paglalakad. Napuputikan din ang mga paa ko. Naiiritang sabi sa akin ni Arnold. Sinamaan ko siya ng tingin. Ikaw talaga, kalalaki mong tao, napaka-arte mo. Nagdahilan naman agad siya sa akin. Anong gusto mo Ate Elsa? Putikan tayong pumunta ron. Nakakahiya naman kay Ma'am Mercedes. Ang sabihin mo, ayaw mo lang marumihan kasi magpapa-impress ka. May tubig naman dun pagdating natin. Ang pangit mo? Pangaasar ko pa sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Pangit? Malakas akong tumawa. Sarap talagang asarin ng aking kapatid. Kanina pa siya sa bahay. Hindi mapakali sa itsura at susuotin. Ang tagal niya ring naligo sa banyo kanina. Palibhasa, makikipagkita kami kay Princess. Grabe mag-puppy love. Parang magpapakasal na. Maya-maya ay nakarating na kami sa gate. Pinagbuksan kami ng ibang tauhan. Sa gilid, nakita namin si nanay at tatay. Lumapit agad kami sa kanila. Buhat ko ang basket na may lamang pagkain para sa kanila. Tumigil naman sila sa ginagawa. Huwag kayong lumapit, mausok dito. Tumigil naman kami ni Arnold. May mga takip na damit ang mga ulo nila. Naka-long sleeves din dahil uling ang tinatrabaho. Pareho na silang madungis. Wala namang mali sa kanilang trabaho pero ayokong maging katulad nila.
Ayokong paglaki ko, maging tagagawa lang ako ng uling. Mataas ang pangarap ko para sa amin. Kaya nga kahit mahirap, nag-aaral ako ng mabuti. Gusto ko na yung bahay na bato at may magandang pintura. Ayoko na rin ng banyo na walang bubong, tapos palapa lang ng niyog ang harang. Gusto ko rin semento yung tinutungtungan namin sa bahay at hindi lupa. Maya-maya lumapit si tatay. Magpapakabait kayo sa loob ng bahay ni Sir Arthur ha. Huwag kayong masyadong malikot, baka makabasag kayo. Opo tatay, sagot ko sa kanya at inampot ang basket. Tumuloy na kami sa bahay ni na Ma'am Mercedes at ni Sir Arthur. Nakarating kami sa harap ng pinto. Maya-maya ay bumukas iyon. Bumungad agad sa amin si Ma'am Mercedes. Malawak ang kanyang ngiti at pinapasok kami. Hello Elsa, Arnold, mabuti naman nakarating kayo, sabi niya sa amin. Bumati agad ako sa kanya. Magandang umaga po. Nasa playroom lang si Princess, sabi niya habang ginigiya kami. Sumunod kayo sa akin. Habang naglalakad kami sa mga pasilyo, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Marmol ang mga sahig, kaya kung may takong, matunog talaga. May mga painting pa sa mga dingding. Yung iba may imahe, pero yung iba sobrang gulo, pero maganda namang tingnan. Malayo talaga ang bahay ni Ma'am Mercedes sa aming munting bahay na may mga gatong kahoy na dahil sa ulan. Nang makarating na kami sa playroom ay nandun na nga si Princess. Napakaganda ng kanyang playroom at ang daming laruan. Bagay din sa kanyang dress niya. Samantalang kami ni Arnold, naka-t-shirt at naka-shorts lang. Tumingala siya. Kumikinang ang mga mata nang makita niya kami ni Arnold. Hi Arnold! Hi Ate Elza! Masayang bati ni Princess sa amin. Hinawakan ni Ma'am Mercedes ang mga likod namin. Sige na, pasok na kayo. Nang makapasok kami, pinaupo naman agad kami ni Princess. Iniwan na kami ron, kaya naglaro na lang kami. Pero mas hinayaan ko sila ni Arnold. Abala kasi ako sa pagtingin sa loob. May TV pa talaga at maraming libro. Anong gusto niyong laro? Tanong sa akin ni Princess. Lumiwanag ang mukha ni Arnold. Pwede ba tayong maglaro ng board games? Oo naman, halika kayo! Sabi ni Princess at dinala kami sa isang table. Napatingin ulit ako sa isang estante ng mga libro. Princess, hindi ako sasali sa inyo. Pwede bang pahiram na lang ako ng ilang libro mo? Gusto ko kasing magbasa. Sige lang Ate Elsa, kuha ka lang dyan. Napangiti naman ako. Pumunta na ako ron. Hinayaan ko na lang sila. Habang nagbabasa, napapabaling ako sa kanilang dalawa. Pinagmasdan ko si Arnold na parang matutunaw na sa kaba. Napailing na lang ako. Ang bata pa pero kinikilig na ng ganon. Kapag malaki na kami at mangangarap pa rin siya sa crush niyang si Princess, dapat may narating na siya para taas noo siyang haharap kina Ma'am Mercedes at Sir Arthur. Naputo lang pag-iisip ko dahil sa boses ni Princess. Mabuti na lang talaga bumisita kay ni Arnold, Ate Elsa. Sobrang naboboarding ako rito kapag walang pasok. Hindi kasi ako pwedeng lumabas at makipaglaro sa ibang bata. Hindi naman sila kilala ni na mama at papa. Oo, wag ka nang makikipaglaro sa labas. Baka may makaaway ka lang na ibang bata. Saka madudumihan ka lang doon. Dito, magandang mga gamit mo tapos naka-aircon pa. Mas maaliwalas saka safe dito. Sabi ko pa sa kanya. Totoo rin naman kasi yon. Kung ako ang papipiliin, dito na lang talaga ako. Para talagang buhay prinsesa. Bagay sa kanya ang pangalan niya. Kapag sa labas pa siya naglaro, baka masugatan. Ang dami pang madudungis at kapag may intrimitida at nakaaway, sumbong agad sa nanay. Ang ending, yung mga nanay pa ang may sigalot dahil sa away ng mga anak. Hindi siya bagay sa labas. Hindi ko rin nakikita si Ma'am Mercedes na magbunga nga sa ibang nanay para lang ipagtanggol ang anak niya. Masyado siyang maganda at may class para gawin iyon. Gusto ng mga magulang ko na bigyan ako ng books and toys. Yung iba naman galing sa ibang relatives namin sa abroad. Pinapabalik-bayan lang para sa amin. Mamaya bibigyan ko kayo. Nagsabi na ako kay mama. Pinabilin ko rin yung chocolates na gusto mo Ate Elsa. Napangiti ako. Talaga? Salamat Princess. Kaya natutuwa rin talaga akong pumunta rito. Hindi kami uuwi ni Arnold na walang dala. Bukod doon, kasya rin sa akin ang ilang damit ni Princess, kaya marami rin akong magagandang damit. Napakamapagbigay ng pamilya nila, pero minsan, hindi ko rin maiwasang mainggit.
Ang hirap hindi mainggit sa ganitong magagandang bagay. Talagang gugustuhin kong magkaroon din ako. Napaka-perpekto ng lahat na para bang hinding-hindi ko maaabot. Kaya nga nangangarap ako palagi. Ginagalingan ko sa lahat ng ginagawa ko para pagdating ng panahon, mawala sa akin ang inggit na to na masasabi ko nang hindi ko na kailangang umasa sa bigay ng ibang tao dahil kaya ko nang bumili. Wala, talo ka na. Saan ka ba nakatingin? Hindi ka naman nakafocus sa laro natin. Natatawang sabi ni Princess. Napailing ulit ako, parang ewan talagang kapatid ko. Kahit Scrabble niya sa likod ng notebook at flames, pangalan nilang dalawa ni Princess ang nakalagay. May heart-heart pa. Napansin ko ang paghanga ni Arnold. Malinaw na may gusto siya kay Princess. Magkahalong lungkot at frustration ang naramdaman ko. Hindi kami mayaman tulad niya, kaya awat muna. Baka hanggang paglaki namin, si Princess pa rin ang crush niya. Delikado siya. Nang oras na para umalis, nakita ko ang pagkabigo ni Arnold. Baka gusto niya, iwan ko pa siya rito eh. Gusto niya yata habang buhay na lang silang maglaro ni Princess. Ngumiti naman ako kay Princess. Salamat sa pag-imbita sa amin. Salamat din sa mga binigay mo. Masaya akong pumunta kayo rito, Ate Elsa. Bumalik kayo at makipaglaro ulit sa akin, ha? Sagot naman ni Princess. Habang naglalakad kami pa uwi, dumaldal sa akin si Arnold. Kung makapagkwento parang wala ako ron, hindi nabawasan ang kanyang pananabik. Hinayaan ko na lang. Pagka-uwi namin, nakita kong bukas na ang ilang ilaw sa bahay. Siguradong nandoon na si nanay at tatay. Ibibida ko sana ang mga binigay sa amin ni Princess, pero natigilan kami parehas ni Arnold nang marinig naming nag-aaway silang dalawa. Ano ka ba naman, Yoli? Bakit mong ginawa yun? Halos pasigaw ng sabi ni tatay. Umiwas ng tingin si nanay. Hindi naman nila mapapansin yon. Kailangan ko yun gawin para sa kapatid ko sa probinsya. Ako na lang ang inaasahan nila. Hindi ko maintindihan kung para saan ang pagtatalo ng aming mga magulang. Ang alam ko lang, nadudurog ang aking puso kapag nakikitang umiiyak si nanay. Mahal na mahal namin ni Arnold ang aming ama't ina kahit marami silang pagkukulang. Maya-maya'y napansin kami ni tatay. Tumigil naman agad sila. Subalit mukhang galit pa rin ang aming ama. Umalis muna si tatay kaya mas lalong naiyak si nanay. Gusto kong magtanong kung anong nangyayari pero wala akong lakas ng loob. Isa pa, alam ko rin namang hindi nila ako sasagutin. Napatingin sa akin si Arnold, baka sa mukha niyang kuryosidad. Ate Elsa, bakit kaya sumisigaw si nanay at tatay kanina? Nag-alinlangan ako. Hindi rin ako sigurado kung anong sasabihin ko sa kanya. Halata namang pera ang problema nila. Pero hindi ko pa rin alam ang buong kwento. Nagkibit balikat ako. Hindi ako sigurado, Arnold, pero sa palagay ko, marahil tungkol sa pera. Palagi naman silang nag-aaway tungkol sa pera eh. Tagsalubog ang mga kilay ni Arnold. Pera, Ate Elsa? Wala na ngang pera. Pag-aawayan pa. Napairap ako. Yun na nga, diba? Wala tayong pera kaya madalas silang mag-away. Umupo ako sa tabi niya. Minsan, kapag walang sapat na pera para mabayaran ang lahat, nakaka-stress talagang mga bagay-bagay. Pwede silang magtalo dahil nag-aalala sila tungkol sa kung paano magbayad. Hindi pa kasi tayo malaki kaya hindi mo paramdam. Pero kapag malaki na tayo at tayo nang bubuhay sa mga sarili natin, mahirap talaga. Nanlaki ang mga mata ni Arnold sa pag-aalala. Sa tingin mo ba dahil sa mga bagay na kailangan natin, ang dami nating pinapabili sa school, saka ang takaw-takaw din nating dalawa, lalo na ikaw, Ate Elsa? Kinaltukan ko na agad si Arnold. Ako pa talagang sinisi mo. Feel ko naman hindi tungkol sa atin. May tinutulungan yata si nanay na isa sa mga tiyahin natin sa probinsya. Yun yata yung ayaw ni tatay. Tumango-tango si Arnold. Nagdadamot si tatay, Ate Elsa? Minsan, iniisip ko kung saan nakalagay ang utak ni Arnold. Hindi gumagana palagi. Sira? Hindi. Hindi naman madamot yang si tatay. Baka iniisip niya lang ang budget natin. Ganon. Ikaw ba? Kung yung pangkaing sapat lang para sa'yo, binigay para sa ibang tao, matutuwa ka ba? Di ba hindi?
Ganun lang siguro ang nararamdaman ni tatay, lalo pat mga anak niya na tayo. Hindi ako sigurado kung yun ba talagang pinag-aawayan nila. Pero sana, magkaayos na sila. Ayaw ko rin namang nakikita silang nag-aaway. Hindi maganda sa isang bahay kung palagi na lang may nag-aaway. Inakbayan ko ang aking kapatid. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Para naman hindi na sila nag-aaway tungkol sa pera. Kasi minsan, kahit pinaghirapan nila, hindi pa rin sapat. Bumuntong hininga si Arnold. Ayokong malungkot sila, Ate Elsa. Nalulungkot din ako. Sumakit ang puso ko sa sinabi niya. Ganon din naman ako. Kung pwede nga lang, pagising namin, wala na kaming problema sa pera. Pero hindi naman ganon kasimple yon. Alam ko, Arnold, nakakalungkot din. Pero kailangan nating maniwala na gagawa sina nanay at tatay ng paraan para ayusin ang mga bagay-bagay. Mahal nila tayo at ginagawa nila ang kanilang makakaya. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Arnold. Sa tingin mo ba titigil na sila sa pagtatalo? Hindi pa rin umuwi si tatay eh. Sana nga. Sabi ko, pilit akong umiti. Magiging maayos din sila niyan. Sa mga lumipas na araw, kahit nag-away, nakita namin ni Arnold na unti-unti na rin namang nagkakaayos ang aming mga magulang. Ganyan naman sila, kaya hindi na rin ako masyadong nag-aalala. Nako, ganun ba? May sakit pala si Arnold. Kung ganun, si Elsa na lang ang isasama namin. Ibibili namin sila ng mga gamit sa school. Sabi ni Ma'am Mercedes sa aking ina. Umiwas ng tingin si nanay. Ha? Hindi na ma'am. Nakakahiya naman. May pambili naman po ako. Umiling naman si Ma'am Mercedes. Ano ka ba? Ayos lang. Ako nang bahala. Itabi nyo na lang yan ni Fred. Saka gusto ko rin na tinutulungan ang mga bata. Nahihiyang tumango si nanay. Kung gusto nyo po talaga sige po. Muntik na akong magtatalon sa tuwa. Akala ko hindi papayag si nanay. Gusto kong sumama kasi hindi naman sila sa palengke bumibili. Sa mall talaga, kaya sure ako magagandang mabibili namin. Sayang, hindi ako makakasama. Nauubong sabi ni Arnold. Mahina akong tumawa. Huwag kang mag-alala, ikukumusta na lang kita kay Princess. Alam ko namang siya lang ang habol mo. Nagtalokbong ng kumot si Arnold. Natawa na lang ulit ako. Maayos akong nagbihis. Nang makarating kami sa mall, halos hindi ko na napigilan ang excitement ko. Parang dramang tibok ng aking puso. Sinulyapan ko ang shopping cart sa unahan. Masaya siyang nakikipag-usap sa amin ni Princess. Mukhang marami tayong dapat bilhin. Sabi ni Ma'am Mercedes na may ngiti sa labi. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating unahin? Bahagya akong napigilan ng hiyaw ng saya. Siguro dapat po magsimula po tayo sa mga notebook at lapis. Tumango naman si Princess. Oo nga po, Mama. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mamangha. Kahit sa ibang tao, mabait talaga si Ma'am Mercedes. Kaya nga ang swerte ko, ako mismo ang nakakaranas ng kabaitan niya. Napatingin ako sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Mercedes. Alam ko po talagang na-appreciate ito ni nanay at tatay. Matutuwa rin po si Arnold. Bumaba ang tingin sa akin ni Ma'am Mercedes. Oh, Elsa, masaya akong makatulong sa inyong magkapatid. Naririnig kong magaling kayo sa school, kaya deserve nyo to. Parang isang panaginip ang natupad. Palagi ko siyang hinahangaan, hindi lang dahil sa kanyang kabaitan, kundi dahil sa kanyang confidence. Lagi siyang nakakahanap ng paraan para tumulong. Lahat ng biyayang natatanggap niya, binabahagi niya sa ibang tao na mas nangangailangan. Nang makuha na namin ang lahat ng nasa listahan, pumunta na kami sa counter. Hindi ko maiwasang tumingin sa paligid. Medyo na starstruck pa rin talaga ako. Sana dumating ang panahon na kapag pumupunta ako sa mga ganitong klaseng lugar, hindi na ako labis na mamamangha. Kasi sobrang sanay na ako. Sobrang hinahangaan ko si Ma'am Mercedes. At madalas akong nangangarap ng gising tungkol sa kung ano ang pakiramdam na maging kasing bait at mapagbigay na katulad niya. Kinagabihan, narinig kong nag-uusap ang aming mga magulang. Inaantok pa ako. Pero hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para makinig sa pinag-uusapan nila. Hindi ako makapaniwala na umabot na sa ganito. Napakabait sa atin ni na Ma'am Mercedes at Sir Arthur. Bakit ba tayo umabot sa ganito?
Basag ang boses na sabi ni tatay. Kumunot ang aking noo. May kasalanan ba sila sa mga amo nila? Bakit parang lugmok na lugmok si tatay? Napailing si nanay. Anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa, Fred. Hayaan na lang natin. Hindi naman siguro nila mapapansin. Mas matalas na ngayon ang boses ng aking ama at may bahid ng pagkabigo. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag hinayaan mong maging ganito ang lahat? Alam kong madedehado si Sir Arthur. At paano naman tayo? Hindi naman talaga tayo inosente dito, di ba? Hindi ko talaga sila maintindihan. Nalilito ako sa kanilang mga sinasabi. Pero nalulungkot ako. Masasabi kong labi silang nababagabag. Hindi ko alam kung para saan iyon. Walang ibang ginawa sa amin si Ma'am Mercedes kundi at maging mabuti. Palagi siyang nag-aalok sa amin ng suporta. Para sa akin, higit pa siya sa pagiging amo ng mga magulang ko. Parang masasaktan din ako kung masasaktan ni nanay at tatay si Ma'am Mercedes at ang pamilya niya. Napailing si nanay. Siguro huli na para ayusin ang mga bagay-bagay ngayon. Hayaan na lang natin, Fred. Napahilamos ang aking ama. Hindi ba dadalhin ang konsensya natin yun, Yoli? Paano natin aalisin ang pinsalang nagawa natin? Ang hirap! Habang tahimik akong umatras mula sa pintuan, nalilito pa rin ako. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga detalye. Ano kayang ginawa nila kay Ma'am Mercedes at sa pamilya niya? Pero kung ano man ang nagawa ng mga magulang ko, wala na akong pakialam. Sa isang iglap, nagbago lahat ang aking pagtingin tungkol kay Ma'am Mercedes. Nadudurog ang puso ko at muling nabubuo pero punong-puno ng galit. Hindi ako makapaniwala sa mga masasakit na salitang binabato niya sa aking mga magulang. Galit na galit si Ma'am Mercedes. Sa tingin mo ba, maayos ang lahat ng simpleng sorry lang? Sa tingin niyo ba maalis dito ang lahat? Hindi na kayo nahiya. Wala akong ibang ginawa sa inyo kundi kabutihan. Ang boses ng aking ama na kadalasan ay kalmado at matatag, ngayon ay nanginginig na. Ma'am Mercedes, pakiusap po. Alam po naming nagkamali kami. Pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi namin sinasadya. Hindi sinasadya? Putol ni Ma'am Mercedes. Tumaas pang boses niya. Sa tingin mo hindi sinasadya yon? Napakaraming pinsalang na idulot ninyong mag-asawa. Marami ring naapektuhang tauhan ng dahil sa inyo. Wala na akong maintindihan kung hindi ang mga mura at mga pangiinsulto ni Ma'am Mercedes kina nanay at tatay. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Hinahangaan ko si Ma'am Mercedes, pero kung iinsultuhin niya ng ganito ang mga magulang ko, hindi ako makapapayag. Dinuro ni Ma'am Mercedes ang aking mga magulang. Tandaan ninyo ang araw na to. Hinding-hindi kayo aangat sa buhay dahil sa ginawa ninyo. Babalik din ang karma sa inyo. Wala akong problema sa mga nawala, sa nagawa ninyo. Pero ang tiwala, buong-buo naming binigay sa inyo ni Arthur. Yun pa talagang sinira ninyo. Hinding-hindi namin kayo mapapatawad. Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ko. Natatakot ako't nalilito. Hindi ako makapaniwala. Sobrang galit na galit si Ma'am Mercedes sa aking mga magulang. Halos hindi ko maproseso ang galit na nagmula sa kanya, lalo na't unawain ang sitwasyon. Gusto kong makialam para kahit papaano ipagtanggol ang mga magulang ko. Pero parang nakadikit sa sahig ang mga paa ko. Kitang-kita ko ang pamumula ng mga mukha ni nanay at tatay sa kahihiyan. At ang Ma'am Mercedes na nakilala ko, naglalaho na sa aking paningin. Napalitan ng anyo ng pangungutya at galit. Sapat ng pinsalang nagawa nyo, sabi ni Ma'am Mercedes. Hindi ko matatanggap ang sorry ninyo. Hindi ngayon, hindi kailanman. Huli na para ayusin yung mga ginawa ninyo. Sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak ang aking ama. Pakiusap po, bigyan niyo lang kami ng pagkakataon. Umiling si Ma'am Mercedes, tumigas ang kanyang ekspresyon. Huli na para dyan, nawala mo ng tiwala ko, nawala niyo ng lahat. Umalis na kayo at pati sa lupain ko, lumayas na kayo. Hindi ko na kayo papayagang tumira ulit doon. Magdusa kayo sa ginawa ninyo. Mas lalong naiyak si nanay. Mawawalan kami ng tirahan. Saan na kami pupulutin?
Tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Nag-iwan ng matinding tensyon sa hangin ang kanyang galit. Nakatayo roon ang aking mga magulang, mukhang natalo at nalulungkot. Bumagsak ang kanilang mga balikat na para bang pisikal na dumurog sa kanila ang bigat ng mga salita ni Ma'am Mercedes. Halos hindi ako makahinga. Nabasag ang imaheng nakita ko sa amo ng aking mga magulang. Nagalit ako, hindi lang sa kanilang amo, kundi sa buong sitwasyon na nangyari. Hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat, pero hindi yun ang mahalaga. Ininsulto sina nanay at tatay. Gusto kong magwala, humingi ng mga sagot, ayusin ang lahat. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa ko lang ay ang tingnan ng aking mga magulang na bumababa ang mga pagkatao. Simula nang palayasin kami, mas naging mahirap para sa amin ang lahat. Para kaming naging back to zero. Pinalayas na kami sa bayan na yon. Gusto kong malaman talaga kung ano ang totoong nangyari. Pero kapag tinatanong ko ang aking mga magulang, hindi naman nila ako sinasagot. Sa mga lumipas na taon, dala-dala ko ang galit sa pamilya ni Mercedes. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga insultong natanggap ng aking mga magulang. Medyo sinisisi ko rin siya kung bakit mas naging mahirap para sa amin ang lahat. Gayunpaman, lahat ng yon naging motivation ko rin para piliting makapagtapos sa pag-aaral. Ayoko na basta lang makatapos lang sa pag-aaral. Gusto kong yumaman. Gusto kong iahon sina nanay at tatay sa hirap para wala nang mang-aapi sa amin, para wala nang mang-iinsulto at magpapalayas sa aming tinitirahan. Saan ako kukuha ng pera? Naloloka na ako. Ang mahal ng gastusin natin. Kung kailan third year na, sinapo ko ang aking ulo. Kahit magtrabaho ako, kulang pa rin. Siyempre, nag-aabot pa rin ako kina nanay at tatay ng pera. Mahina na sila, kaya ayaw namin ni Arnold na magtrabaho pa sila. Tapos yung kapatid kong yon, nasa first year college pa rin. Tumawang kaibigan ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, gumaya ka sa akin. Hanap ka ng asukal di papa para may magsusustento sa'yo. Tingnan mo ako, ganda at katawan lang ang puhunan. Okay na, Elza. Napailing ako. Alam mong hindi ako ganyan, hindi ako aasa sa ibang tao. At anong asukal di papa? Hindi mo ko katulad, no? At hindi ko ipapagamit ang bataan ko para sa pera. Dahil kapag naging successful na ako, baka isang bangungot na yan na susundan ako. Bahala na, maitawid ko lang talaga to. Graduate na ako. Kaunting tiis na lang talaga. Hahanap pa siguro ako ng isang trabaho. Bahala na. Ayoko namang umutang kay Arnold. Alam kong pinaghirapan din niya para lang may pangtustos sa kanyang sarili. Ayoko rin naman kasing umaasa sa ibang tao. Nadala na ako sa nangyari kay Ma'am Mercedes. Masyado kaming dependent sa lahat ng binibigay niya noon. Kaya nang mawala, para na akong maiiyak sa sobrang hirap, makuha lang ang mga bagay. Doon ko lang na-realize na masyado akong umasa sa ibang tao. Nasilaw ako sa mga bagay na kayang ibigay ng pamilya niya kasi mayaman sila. Pero kung insulto at sumbat lang din naman ang kapalit, isaksak nila sa mga baga nila. Ate Elsa, magsabi ka lang baka kailangan mo ng pera. Subok sa akin ni Arnold. Tumaas ang kilay ko. Wag na, kaya ko. Independent woman ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mahinang tumawa si Arnold. Talaga? Kahit sabihin kong bagong sahod ako at may extra pa akong pera na mapapahiram sa'yo? At sino ako para tumanggi roon? Ngayon lang to, kapatid ko naman siya. Mahal niya naman ako. Hindi niya ako susumbatan. Nilahad ko ang kamay sa kanya. Natatawang nilagay niya ang pera sa palad ko. Huwag kang mag-alala, babayaran ko to kapag marami na akong pera. Marami lang talaga akong gastusin sa school ngayon. Sabi ko pa sa kanya. Umiling naman siya. Kahit wag na Ate Elsa, kikitain ko pa rin naman yan. Napangiti ako. Ang bait talaga ng kapatid ko. Swerte lang talaga ng magiging asawa niya. Sobrang responsable sa buhay. Tipid lang siyang ngumiti. Naabutan ka lang ng pera nang bola ka pa. Tiningnan ko siya ng mabuti. Pero seryoso, dumaan ka naman sa teenage life pero never kitang narinig na may crush o may girlfriend. Napailing si Arnold. Wala sa isip ko yan Ate Elsa. Mahirap mag-commit sa isang relasyon ng walang pera. Tumango-tango na lamang ako. Totoo naman yon, mahirap talaga. Kaya nga, hindi rin ako nagpapaligaw. Kahit pa sabihin gagastusan ako ng lalaki, ayoko pa rin. Hindi naman ako oportunista.
Habang may inaasikaso ako para sa thesis ko, biglang nagkaroon ng notification ang cellphone ni Arnold. Naiwan niya pala yun sa lamesa. Hindi ko na sana papansinin pero nakita ko ang pangalan ni Princess. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko napigilang buksan. Notification lang pala para sa bagong post. Kung ganon, ini-stalk niya rin pala si Princess. Huwag niyang sabihin sa akin na hanggang ngayon, si Princess pa rin ang gusto niya. Kaya wala siyang interes sa ibang babae. Napatitig ako sa screen. Nandun siya, si Princess. Kutis mayaman, lumaking maganda at sopistikada. Padabog kong pinatay ang cellphone. Kumukulo ang dugo ko. Anong klase si Arnold para mag-aksaya ng oras sa babaeng ito? Pumunta ako sa kusina. Arnold, mag-usap nga tayo. Kumunot naman ang kanyang noo. Bakit Ate Elsa? Tinulak ko siya. Bakit? Nakita ko lang na nahuhumaling ka sa social media ni Princess. Seryoso ka bang tinitingnan ng mga post niya? Baliw ka ba? Namula ang mukha ni Arnold at nauutal na nagsalita. Hindi ako nahuhumaling. Tinitingnan ko lang yun, Ate Elsa. Bakit mo tinitingnan? Ano ka, fanboy ni Princess? Alam mo ba kung sino ang mga magulang niya? Naalala mo pa, ha? Bahagya akong napigilan ang frustration ko. Hindi siya mapakali. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Oo, alam ko. Sila yung nagpahiya sa ating mga magulang at pinili tayong paalisin sa dati nating tinutuluyan. Pagtatapos ko para sa kanya. Ang parehong mga tao nagpahirap sa buhay natin. At ngayon, hinahangaan mo yung anak nilang babae? Talaga? Grabe namang puppy love yan. Ano, nilalandi mo? Hindi sa ganun, Ate Elsa. Giit ni Arnold. Puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Chinecheck ko lang siya. Hindi ko siya kinakausap o anuman. Hindi ko siya lalandiin gayong wala naman akong pera. Napasinghap ako sa kanyang sinabi. So, kung may pera ka lalandiin mo, ibang klase ka. Tinitingnan siya? Arnold, alam mong ginawa ng pamilya niya sa atin. Paano mo nalang babaliwalain yon, ha? Tumigas ang ekspresyon ni Arnold, bagaman kalmado ang kanyang tono. Hindi ko binabaliwala, Ate Elsa. Pero wala namang pananagutan si Prinsesa kung anumang ginawa ng mga magulang niya sa mga magulang natin. Hindi makatarungan na sisihin siya sa kanilang mga pagkakamali. Isa pa, labas na dapat tayo sa mga isyu ng mga magulang natin. Hindi makatarungan? Anak siya ni Mercedes. Nakikinabang siya sa kanilang kayamanan at impluwensya. Nanlilisik ang mga mata ni Arnold sa pagkadismaya. Hindi niya kasalanan yun. Hindi niya hiniling na ipanganak sa pamilyang yun. Hindi ko sinasabing dapat tayong maging kaibigan sa kanya o ano paman. Sinasabi ko lang na hindi siyang kalaban dito. Isa pa, kahit ganun ang nangyari sa pagitan ng mga magulang natin, naging mabait naman sa atin si Ma'am Mercedes. Ano bang hindi mo maintindihan doon, Ate Elsa? Naikuyom ko ang aking mga kamao. Siguro, hindi siyang kaaway. Pero ang hirap hindi magalit sa kanila. Dapat nagagalit ka rin, di ba? Ilang buwan tayong tumira sa kalsada nung pinalayas tayo. Sobrang na-stress si tatay noon na nagkasakit pa siya. Hindi ka pwedeng magpanggap na hindi mahalagang nakaraan. Kasi, daig pa natin ang mahirap sa daga noon. Bahagyang bumagsak ang mga balikat ni Arnold. Wala tayo sa posisyon para husgahan sila. Hindi rin naman natin alam ang buong kwento dahil mga bata pa tayo noon. Saka maayos na naman sila nanay at tatay sa probinsya. Nag-aaral at nabubuhay pa rin tayo. Kaya wag mo nang alagaan ang galit din sa puso mo, Ate Elsa. Ikaw lang din naman ang mahihirapan. Binigyan ko siya ng pagod na sulyap bago tumalikod. Habang naglalakad ako pabalik sa kwarto ko, magkahalong inis at disappointment ang nararamdaman ko. Alam ko na ang mga peklat mula sa nakaraan ay hindi madaling maglaho at nakakadismaya na makita ang aking kapatid na nahuhumaling pa rin kay Princess. Sana maalala niya kung bakit kami nagpumilit ng husto para panghawakan kung ano ang meron kami ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni Arnold, hindi na ako nakampante. Pero mukha naman ngang wala siyang bala kay Princess. Nakikita ko naman din ang focus niya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi na rin siguro ako dapat mag-alala. Balak naman ni Arnold magsiman kapag may pagkakataon, kaya mapapalayo siya. Magna cum laude? Sabi ng tatay ko na puno ng paghanga ang boses. Ang galing mo talaga, anak.
Nanginginig sa luha ang mga mata ni nanay habang yakap niya ako ng mahigpit. Sobrang proud kami sa iyo, Elsa. Sa wakas ay nakatapos ka na rin. Naiyak na rin ako. Ang dami-dami naming pinagdaanan, kaya sobrang sarap sa pakiramdam kapag nagtatagumpay. Pangako, sisiguraduhin ko pong bibigyan ko po kayo ng magandang buhay. Hindi ko po hahayaang lumubog po tayo ulit sa kahirapan. Naranasan namin ang mahihirap na panahon at determinado akong baguhin yon. Hindi na ulit ako papayag na bumalik kami sa dating buhay. Napangiti ako. Bumabalik ang iniisip ko sa mahirap na araw na yon. Naalala ko po at naalala ko ang bawat pangako ko sa aking sarili at sa inyong dalawa. Gagawin ko po ang lahat ng yon. Kaya pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Naghanap na agad ako ng trabaho. Matalino ako, pero kung may isa akong bagay na proud ako, kahit saan ako dalhin, madiskarte ako at magaling makisama. Kahit toxic environment, gagalawan ko para lang kumita ng pera. Hanggang sa hindi na rin ako nakontento sa sahod ko. Sumubok ako sa abroad nang may nag-alok sa akin ng trabaho. Hanggang sa nakaipon, nagkaroon ng asawa at nakapagpatayo ng negosyo sa Spain. Maliit na Filipino bakery lang pero para sa akin, successful na ako sa buhay. Swerte ako sa naging asawa at mga anak ko. Naiahon ko na sa hirap ang aking mga magulang at naging seaman na rin sa barko ang aking kapatid. Hindi naging madali ang aking mga pinagdaanan pero sa awa ng Diyos, sinabayan ko pa ng pagkilos, narating ko lahat ng hinahangad ko. Talaga? Binebenta nila yung lupa sa bahay nila dyan? Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng dati kong kaklase. Nakasakay ako sa taxi pauwi sa amin. Nasa Pilipinas na ako. Nandito lang kami para magbakasyon at para ma-meet ng aking mga magulang ang aking mga anak. Sumagot naman agad ang kaibigan ko. Oo, Elsa, naghihirap na kasi sila. Nalugi yung ibang negosyo tapos napabayaan pa simula nang mamatay si Sir Arthur. Nagkasakit din si Ma'am Mercedes kaya si Princess na lang talagang nagtataguyod sa kanila. Hindi ko alam kung matutuwa ako o ano. Kami ang sinumpa at pinalayas pero bumalik sa kanila ang karma. Mabuti nga sa kanila, sobrang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Akala nila hindi sila maghihirap. Naghahanap sila ng buyer, Elsa. Naisip kita kasi mapera ka na, diba? Baka interesado ka. Sabi niya pa sa akin. Tumango naman ako. Oo, interesado ako. Nasa Pilipinas na ako. Actually, kauuwi ko lang. Sige, kapag nagkaroon ako ng time, titingnan ko. Nakahinga ng maluwag ang aking kaibigan. Finally, mabuti naman. Kailangan rin kasi talaga ni Princess ng pera dahil sa medication ni Ma'am Mercedes. Salamat. Asahan ko ulit ang tawag mo, ha? See you soon. Nang matapos ang tawag, hindi na ako mapakali. Kailangan ako ang makabili ng mga ari-arian nila para naman makabawi ako sa ginawa nilang pangmamaliit sa aking mga magulang. Hindi ko pa rin talaga nakakalimutan nung araw na pinalayas kami. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang galit na yon. Hinawakan ni Richard, ang aking asawa, ang aking kamay. Han, ayos ka lang ba? Huminga ako ng malalim. May gusto kasi akong bilhin na property dito. Kaya ba natin this year? Tumango naman siya. Kaya naman, mahal. Wala naman tayong mahal na ginagastos ngayon. San ka bibili ng property dito? Tumango agad ako. Mabuti na lang talaga, supportive ang asawa ko sa aking mga gusto. Kaya talagang hindi ako nagsisising siya ang aking pinakasalan. Bonus na lang talaga ang magaganda at gwapo naming mga anak. Half Canadian din kasi siya at natuto lang talaga siyang magtagalog para sa akin. Pagka-uwi namin sa bahay, sinalubong agad kami ni nanay at tatay. Sobrang tuwang-tuwa silang makita ang mga anak ko. Na-curious naman ang mga bata. Iba rin kasi ang buhay sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Ate Elsa, masaya ako't nakarating na kayo. Nakangiting sabi sa akin ni Arnold. Niyakap ko agad siya. Namiss ko rin tong kapatid ko. Siya palagi ang bumibisita sa akin sa ibang bansa kapag napapatigil ang barko nila malapit sa amin. Kaya close na close niya rin ang aking mga anak. Ano ba naman yan? Puro career ka na lang ba, Arnold? Kailan ka ba mag-aasawa? Aba naman, bigyan mo naman ng pinsan ng mga anak ko. Natatawang pangaasar ko sa kanya. Mahinang tumawa si Arnold. Work in progress na, Ate Elsa.
hindi muna ako sasakay ng barko dahil manliligaw ako. Medyo mahirap pa ibigin yung gusto ko. Tumaas ang mga kilay ko. Sino ba yan? Ngumiti naman si Arnold. Saka ako na ipapakilala kapag siguradong kami na. Tumingin ako sa kanya ng mabuti. Napakamalihim talaga niya. Ang hirap basahin ng aking kapatid. Naku talaga, siguraduhin mong maayos yung aasawahin mo. Kailangan, maganda't gwapo rin ang mga pamangkin ko. Tumawa si Arnold. Maganda naman siya at gwapo ako kaya walang tapon. Sus, Ate Elsa, nakapag-asawa ka lang ng puti, mayabang ka na. May tsura mga anak mo dahil kay Kuya Richard. Mabuti nga hindi sa'yo nagmana. Pangit ka pa naman. Sinabunutan ko na si Arnold. Ang tanda na namin, pero grabe pa rin mag-asara sa akin. Parang hindi ako ate. Hindi ako ginagalang. Mas lalo akong naiinis kapag tumatawa siya. Pero kahit ganito kami palagi, sanggang dikit kami. Kapag mahirap para sa isa, naroon ang isa para dumamay. Kailanman, hindi ako iniwan ni Arnold, lalo na kapag nangangailangan ako. Ako ang ate, pero sa pagmamahal niya sa akin, parang siya na rin ang naging kuya ko. Sa mga lumipas na araw, nag-enjoy naman kami sa bakasyon namin. Natatawa ako kapag may bagong natutuklasan ang aking mag-aama. Halatang hindi sanay sa buhay probinsya at Pilipinas. Nang magkaroon ako ng time, ako na lang ang nakipagkita para sa lupa. Marunong naman akong mag-drive at kabisado ko na papunta sa dati naming tinitirahan. Nang makarating sa bahay ni Mercedes, napabuntong hininga ako. Halatang luma na at hindi na name-maintain ang bahay. Mukha nga talagang naghirap na sila. Yayamanin ka na talaga, iba ka na talaga, sabi ng dati kong kaklase. Umahon sa kahirapan dahil sa Diyosawang afam. Tumaas ang isang kilay ko. Anong misconception yan? Nakaahon ako sa hirap dahil nagsikap ako, hindi dahil sa asawa ko kung bakit ganito na kagandang buhay ko. Please, wag niyong isipin yan. Parang nakakababa masyado ng dignidad kung i-generalize nyo. Napahiya naman siya sa sinabi ko. Lihim akong napairap. Naiinis talaga ako kapag sinasabihan ako ng ganon. Alam ko naman sa sarili kong nagsikap ako sa mga bagay na tinatamasa ko ngayon. Bago pa dumating sa buhay ko si Richard, may napatunayan na ako. Bukod doon, pinakasalan ko si Richard dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi dahil kaya niya rin akong bigyan ng stable na buhay. Ilang sandali pa'y pumasok na kami. Nang makita ko si Princess, bakas ang gulat, lungkot at saya sa kanya. Halo-halong emosyon na hindi ko maintindihan kung anong paniniwalaan ko. Ate Elsa? Nagulat ako nang niyakap niya ako. Naitulak ko tuloy siya. Nagulat naman siya at bahagyang nahiya sa aking ginawa. Hindi ko inasahan ang ginawa niya. Sorry, namiss lang kita Ate Elsa. Nahihiyang sabi niya sa akin. Hindi na ako nakapagpigil. Talaga? Namiss mo ako? Pagkatapos niyong palayasin ang buong pamilya namin sa bayang to, sasabihin mo sa akin yan? Anong klase kayo? Napakagatlabi si Princess. Ate, hindi ko naman gustong nangyari yun sa inyo, pero kasi... Kasi ano? Putol ko sa kanya. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin pagkatapos kaming palayasin ng mga magulang mo. Mabuti nga sa inyo, naghirap na kayo. Nakarma kayo sa ginawa ninyo. Nagsusumamo ang mga mata ni Princess. Ate Elsa, kung ano man ang mga nasabi at nagawa ng mga magulang ko, dala lamang ng galit yon. Ate Elsa, tinuring din kitang parang kapatid. Tinuring kang parang anak ni Mama. Parang nadudurog ang puso ko. Ang hirap paniwalaan ang sinasabi niya. Hindi yun totoo. Nangingilid ang aking mga luha. Talaga? Anak? Ang sama-sama ninyo? Mahirap na nga kami. Inalipusta niyo pa kami. Alam mo yung masakit? Hinahangaan ko si Mercedes noon. Kasi ang bait-bait niya sa lahat ng mga tao. Pero pagpapakitang tao lang pala yon. Isusumbat din pala sa mga magulang ko lahat ng naitulong niya. Elsa? Napalingon ako kay Mercedes na matanda na at nasa wheelchair. Halatang nakikipaglaban pa siya sa sakit. Bumaha ang awa sa aking dibdib pero hindi ako nagpadala. Hindi ko talaga siya kayang harapin. Naiinis ako, nagagalit ako. Ang dami-dami kong nararamdaman. Kaya rin siguro ako nasasaktan ng ganito kasi para sa akin, tinuring ko rin na parang ina si Mercedes.
Kaya masakit sa akin ang ginawa niya sa amin yon. Ang hirap-hirap magpatawad. Ilang buwan kaming tumira sa kalsada. Namayat na nga kami buong pamilya noon. Para kaming mga basurang tinapo na lamang. Kaya ang makita sila ulit, kahit bakas ang pagsisisi, ang hirap-hirap magpatawad. Nang makasakay na ako sa sasakyan ko, iyak ako ng iyak. Naninikip ang aking dibdib. Gusto kong gumante. Gusto kong ipamukha sa kanilang may narating ng anak ng mga pinalayas nila noon. Pero bakit ganito? Pakiramdam ko, ako ang talo. Parang hirap na hirap akong makita silang nahihirapan ng ganito. Nang umuwi ako, napansin agad ng asawa ko ang aking lungkot. Niyakap ko lang siya, saka na lang ako magkakwento sa kanya kapag okay na ako. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung anong problema mo, mahal? Tanong niya sa akin. Bumuntong hininga ako nang punasan niya ang aking mga luha. Alam mo naman yung kwento ng buhay namin, di ba? Mahirap lang kami noon, tapos pinalayas pa kami. Nakaharap ko yung mga taong nagpalayas sa amin noon. Yung properties na gusto kong bilhin, silang may-ari. Gusto kong bilhin para maipamukha sa kanilang mga ginawa nila sa amin. Inalagaan ko tong galit na to sa puso ko ng maraming taon. Pero bakit ganito, Richard? Parang hindi ko kaya. Naawa ako. Nasasaktan ako pag nakikita silang nahihirapan. Hinalikan ni Richard ang aking palad. Dahil mabuti kang tao, Elsa. Magalit ka man, hindi mo kayang alagaan dyan. Hindi ka ganyan. Hindi kita pangungunahan pero sana unahin mo kung anong makakapagpagaan ng kalooban mo. Niyakap niya akong muli. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Buo pa ang aking plano bago pumunta ron, pero nang makaharap ko na sila, parang gumuho ang lahat ng yon. Kinabukasan, tumawag ako sa dati kong kaklase. Bala ko pa rin namang bilhin ng properties. Tulong ko na rin siguro sa kanila. Pero nawindang ako na may bagong buyer na agad si Princess. Ha? Sinong buyer yan? Naiinis kong tanong. Nahimigan ko ang pagtataka sa kanya. Ha? Hindi mo ba alam, Elsa? Si Arnold ang buyer. Akala ko nga, siya lang ang pinapunta mo rito. Kaya lang, ayun nga, ayaw naman ni Princess ipagbili kay Arnold. Nang matapos ang tawag, hindi na ako mapakali. Bakit niya bibilhin ang mga properties ni Princess? Huwag niyang sabihin sa akin na si Princess ang dahilan, kaya hindi siya sasakay sa barko. Nanlaki ang mga mata ko. Siya nga, patay na patay yun kay Princess. Mga bata pa lang kami, kaya nang makauwi si Arnold, binatbat ko agad ng tanong. Bakit mo nga bibilhin? Siya bang sinasabi mong gusto mong nililigawan mo? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga si Arnold. Ayaw ngang magpaligaw sa akin eh. Baka naman nayayabangan sa'yo. Bibilhin mo pa yung lupa. Natahimik si Arnold. Bibilhin ko ang lupa at ipapangalan ko sa kanya. Kaya kailangan ako ang makabili dahil alam kong mahalaga sa kanya yon. Napasinghap ako. Grabe, malala talaga si Arnold ma-in-love. Hindi ko kinakaya. Wais din, sisiguraduhin niyang magiging asawa niya si Princess para sa kanya rin ang lupa. Napakagaling. Napalunok ako sa guilt. Baka nakakaapekto ako sa desisyon ni Princess. Kung ano-anong sinabi ko sa kanila, itinikom ko na lamang ang aking bibig. Baka masisi pa ako, mas lalong hindi makapag-asawa ang aking kapatid. Sa mga lumipas na araw, hinayaan ko na lang si Arnold sa kanyang diskarte. Ako naman, sinulit ko ang aming bakasyon. Naglalambing akong yumakap kay nanay. Naalala niyo po ba si Ma'am Mercedes? Sandaling nalungkot ang mukha ng aking ina. Malaki ang kasalanan namin ng tatay mo sa kanya. Kumunot ang aking noo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po ba kayo nagagalit sa kanya? Pinalayas niya po tayo at minaliit pa kayo. Marahang umiling si nanay. Nararapat lang sa amin yun ni Fred, anak. Malaki ang kasalanan namin sa kanila. Pinagnakawan namin sila. Mabait pa nga sila at hindi na kami kinasuhan. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. All this time, naniwala ako na inalipusta nila kami. Yun naman pala, may kasalanan lang talaga sina nanay at tatay noon. Kaya nang sumapit ang gabi, iyak ako ng iyak. Hindi pala dapat ako nagalit sa kanya ng ganon. Masyado akong bata para maintindihan ang lahat ng nangyari. Kung pwede ko lang ibalik ang mga taon, hindi sana ako mabubuhay sa galit sa kanila. Kumusta ka na, iha? Masaya kong makita kang maayos ngayon.
Matalino ka kaya alam kong malayo ang mararating mo. Marahang sabi sa akin ni Ma'am Mercedes. Hindi ko na napigilan ng maiyak. Sorry po sa mga sinabi ko sa inyo. Hindi ko po alam na ang mga magulang ko po may kasalanan. Sorry po. Inilahad niyang kamay ko. Pwede ba kitang mayakap? Namiss kita, Elsa. Lumapit agad ako sa kanya. Nakahinga ko ng maluwag sa kanyang yakap. Para siyang naging pangalawang nanay ko. Hindi niya kami tinuring na iba ni Arnold. Sa isang pangit na ugaling nakita ko sa kanya, hinusgahan ko na agad siya dahil doon. Hindi ko man lang inalala ang mga kabutihang ginawa niya para sa amin. Sobrang nahihiya ako. Hinaplos niya ang aking mukha. Sana makita ko ulit ang mga magulang mo. Gusto ko silang makausap. Nagalit ako sa kanila noon pero ang tagal na noon, tumango agad ako. Kung gusto niyo po, mag-set po ako ng date. Kumain po tayo sa labas. Natigilan lang kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng ingay sa labas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Arnold, parang asong bubuntot-buntot kay Princess. Halata namang naiinis na si Princess pero nang makita ako, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ate Elsa, anong ginagawa mo rito? Tanong sa akin ni Princess. Napalunok ako nang makita ko ni Arnold nagsimula na siya magratatat. Mukhang nakarating na sa kanya ang pangiinsulto ko sa mag-ina. Oo na, nagkapatawaran na kami, di ba Ma'am Mercedes? Peace na kami. Sabi ko at pumunta sa likod ng nanay ni Princess. Tumawa naman si Ma'am Mercedes. Oo, maayos na kami. And please, Tita Mercedes na lang. At ikaw Arnold, pwede mo na rin akong tawaging Mama. Gulat na gulat naman si Princess. Mama, ano po ba yung sinasabi mo? Ngumiti naman si Tita Mercedes. Alam kong mahal niyong isa't isa ni Arnold. Nakikita ko at kilala kita anak. Alam kong natatakot ka lang tanggapin si Arnold dahil sa galit sa atin ni Elsa at nahihiya ka rin. Umiling agad ako. Hindi ako tututol. Go na, magpakasal na nga kayo. Ngayon agad. Okay lang sa akin. Promise. Ang sama ng tingin sa akin ni Arnold. Parang hindi ako ate. Wala naman akong balak sirain ang love life niya. Nadala lang ako sa emosyon. Simula ng araw na yon, tuluyan ang nawala ang galit ko sa pamilya nila. Nagkita na ulit si nanay at Tita Mercedes. Pareho silang iyak ng magkita. Mga matatanda nga naman. Bago kami makabalik sa ibang bansa, nagpakasal na agad ang atat kong kapatid. Halatang ayaw magbago ang isip ni Princess. Baka ma-realize siguro na pangit siya. Simple wedding lang naman din kasi yon. At baka sa susunod naming bakasyon, mas grande ang ibigay ni Arnold. Mag-iingat kayo ha. Balik kayo rito Ate Elsa. Mamimiss namin kayo. Sabi sa akin ni Princess at niyakap ako. Tumawa naman ako. Siyempre babalik ako. Bonggang kasal next year ha. Baka ma-realize mong pangit ang kapatid ko. Mahiwalayan mo agad yan. Dugyot pa naman. Lagi ang may panis na laway tuwing umaga. Tinulak-tulak ako ni Arnold papasok ng airport. Ang dami-dami mong sinasabi. Hinahanap ko na ng asawa at mga anak mo. Natawa na lang ako. Kumaway pa ako sa kanila ng ilang beses. Huminga ako ng malalim. Hinila na ako palapit ng aking asawa. Bumalik akong may galit pero uuwi ako na magaan ang aking dibdib. Sa wakas, nahanap ko ang pagpapatawad. Pinalaya ko na ang aking sarili mula sa mga hinanakit. Magpapatuloy ako sa buhay ng masaya at walang kinikimkim na galit. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.